Kung napakalakas ng ekonomiya ng China, kung moderno ang kanilang militar, bakit hindi pa rin sila ang number one? Ano ang meron sa US na hindi kayang bilhin, kopyahin o habulin ng China? Sa video na ito, aalamin natin kung bakit pangalawa pa rin ang China at kung hanggang saan lang talaga ang kaya nilang abutin. Ang US, kahit nasa malayo ang digmaan, kaya nilang rumispondi agad kasi may base sila, may barko, eroplano at sundalo kahit sa kabilang dulo ng mundo. Ang China, kahit malakas ang military, pero malakas lang sila kapag malapit sa sariling teritoryo. Ibig sabihin, malakas ang China sa Asia lang, pero hirap pa silang mag-operate sa Africa, sa Europe o Middle East nang sabay-sabay dahil wala silang sapat na overseas bases, logistics at long-distance support. Kaya kahit gaano kalakas ang China, kung hindi nito kayang dalhin ang lakas na yon kahit saan, hindi pa ito ganap na global superpower. Ngayong naintindihan natin ang abot ng kapangyarihan, tingnan naman natin ang isang simbolo ng global military influence, ang aircraft carriers. Ang aircraft carrier ay parang moving military city sa dagat. Pwede nitong dalhin ng fighter jets kahit saan sa mundo. Ipinapakita nito kung sino ang kayang mag-project ng kapangyarihan globally. Ang US ay may 11 carriers, nuclear-powered, tested sa totoong digmaan, kayang manatili sa dagat ng maraming buwan. Ang China naman ay may 3 carriers, karamihan conventional, wala pang real combat experience, mostly nakapokus sa Asia Pacific. Pero hindi lang dami ang sukatan, ang mas mahalaga ay experience at kakayahang mag-operate sa buong mundo. Kaya kahit may carriers ang China, mas limitado pa ang global reach nila kumpara sa US. Kapag pinag-uusapan ng lakas, hindi lang tungkol sa armas, isa pang critical na factor, mga kaalyado o allies na kayang mag-multiply ng kapangyarihan sa bansa. Ang US ay hindi lang malakas dahil sa sariling armas. Malakas din sila dahil sa mga kaalyado. May NATO, Japan, South Korea, Australia at marami pang iba. Kapag may krisis o digmaan, hindi nag-iisa ang US. May buong network ng suporta. Samantalang ang China, malakas sa sarili nilang rehiyon pero kakaunti ang tunay na kaalyado na handang sumabay sa kanila sa global scale. Ngunit kahit malakas at may kaalyado, ang karanasan sa digmaan ang hindi mabibili ng pera o teknolohiya. Ang huling malaking digmaan ng China ay noong 1979, samantalang ang US ay may dekada ng aktwal na combat experience mula World War II, Cold War conflicts hanggang modern wars sa Middle East. Bakit mahalaga ito? Dahil ang digmaan ay hindi lang tungkol sa armas o teknolohiya. Ang kaalaman sa real-time decision-making sa ilalim ng presyon at paggamit ng resources sa totoong labanan ay hindi matutunan sa training lang. Sa madaling sabi, pwede kang may modernong armas, pero kung wala kang tunay na karanasan sa digmaan, hindi mo magagamit ang buong potensyal mo sa totoong laban. Kasunod ng karanasan, isa pang aspeto ang teknolohiya at integration ng militar sa kabuuan. Ang China ay mabilis humahabol sa teknolohiya tulad ng modernong fighter jets, missiles at satellite systems. Pero ang US ay may malaking advantage sa integration. Kaya nilang pagsamahin ang lahat ng sangay ng militar, air, sea, land, cyber, para mag-work together sa isang laban. Tingnan naman natin ang ekonomiya at kakayahang mag-sustain ng mahabang digmaan. May malakas at matatag na ekonomiya ang US, kaya kayang suportahan nito ang mahabang digmaan kahit ilang taon ito tumagal. Malaki rin naman ang ekonomiya ng China, pero mas nakadepende sa kalakalan at imports. Kapag matagal ang digmaan, maapektuhan agad ang ekonomiya nila at mahirap i-sustain ang militar sa global level. Kaya kahit malakas na sa armas ang China, ang kakayahan nilang panatilihin ang laban sa matagal na digmaan ay mas limitado kaysa sa US. Importanteng linawin natin, sa Asia Pacific, lalo na sa paligid ng Taiwan at South China Sea, malakas talaga ang China. Sila ang may pinakamalaking hukbo sa rehiyon. Malakas ang armas at modernong teknolohiya, malapit sa sariling teritoryo kaya mabilis ang deployment. Pero kung ang pag-uusapan ay global scale, ang US pa rin ang number 1. At yan ang rason kung bakit pangalawa pa rin ang China sa US sa global power ranking. Kung gusto mo pa ng mas malalim na analysis tungkol sa global powers, future conflicts o military tech, huwag kalimutang i-like ang video ito at i-follow na rin ang page natin para lagi kang updated. At syempre, i-comment mo sa baba kung ano ang tingin mo. Ang China ba talaga ay papalapit na sa number 1? O may hangganan pa rin ang kanilang lakas? Baka sa susunod na video, sagutin natin ang tanong na yan.